Hello guys, meron lang akong isi-share sa inyo. Nung nagtatrabaho pa ako doon sa Singapore. Nag-start ako ng trabaho sa Singapore ay 2005, I think, yeah. Nag-apply ako sa Manila. After nag-apply ako sa Manila, doon ko nakuha ang amo ko sa Alabang City kasi doon din ako nagtrabaho. Mayroon kasi doon, sabi naghahanap daw ng helper na dalhin sa Singapore. Ngayon, isa siyang Pilipino yung amo ko doon sa Singapore, taga-Alabang din. So hindi ko naman alam na makapasa ako kasi ang alam ko noon may training. So hindi naman ako na training kasi ano lang naman ako, direct hire. Pero dinaan pa rin ako sa agency. Nagbayad pa rin ako ng 6-month salary deduction. Ngayon, after na nag-apply ako, natanggap naman ko kaagad kasi na-interview ako ng the day. After tomorrow, na-interview ko kaagad. Ngayon, nakuha ko na kaagad ang requirements ko. Tapos ipinasa ko sa kanila ang passport ko kasi hiningian na ako. Kasi na-interview na nga ako after ng tomorrow pag-apply ko. Ngayon guys, pagdating ko sa Singapore, hindi ko akalain na puro sila Pilipino. Yung asawa, tsaka yung babae, mag-asawa sila Pilipino. May dalawa silang anak, babae, lalaki. Tapos, hindi naman na-explain sa akin na ang bata pala may anak pala silang yung autism. Ngayong autism na yun, hindi ko pa yun alam kasi pa lang ako parang hindi ko pa familiar yun. Nahirapan ako sa trabaho kasi magbabantay pa ako ng bata, may autism pa akong aasikasuhin. Pero malaki na ang bata. Ngayon, parang ako na parang kakaiba yung bata. Pero kakaiba yung bata, pero parang hindi ko maintindihan bakit mabilis siyang umiyak, mabilis ang ang bilis niya, parang kakaiba talaga. Pag hinawakan mo siya, hawak as in hawak talaga, yung parang para siyang yung snake na hindi mapakali. Ngayon, nakatingin lang ako. Ngayon, yun na nga, nandun na nga ako sa Singapore. Wala akong day off. Hindi ako nakapag-day off kasi bawal pa mag-day off doon kasi katatrabaho ko lang. 1 month, wala pa rin akong day off. After 2 months, mag-day off na ako. Wala akong sahod guys, 6 months. Diyos ko Lord. May utang ako sa Pilipinas kasi inutang ko yung bayad ko sa tax paglipad papuntang Singapore. Ngayon, sa 2 months na yon nakapag-day off ako. Once a month lang. Binibigyan lang ako ng $20. Ang sahod ko pa noon ay nasa $300 Singapore. Ngayon, nag-start na nga ako ng trabaho. Nahirapan ako mag-alaga ng bata kasi may autism. Nag-aaway sila lagi ng kapatid niya. Yung isa niyang kapatid, inaaway niya rin. Tapos, minahal ko yung bunso kasi feeling ko parang kakaiba siya. Tapos, napamahal na rin sa akin ng bata. Kaso lang yung babae, maldita, yung parang nang-aaway lang. Parang nang-aasar siya lagi sa kapatid niyang lalaki. Alam mo naman magkapatid, diba, nang-aasaran. Nagagalit ako kasi nagsusumbong sa akin yung bata. Yaya, ganyan. Kasi yaya ang tawag sa akin kasi bata nga. Yaya, inaaway ako ng kapatid ko. Sabi ko naman, pwede ba huwag mo namang awayin yan? Pinapaiyak mo lagi. Hindi ko naman nakalain pala na may autism ngayong bata.
Ngayon, nagagalit na ako kasi pinapaiyak niya. Sinusundo ko sila sa school, dinadala ko yung bata. Napakamaldita yung panganay kasi naasan nga yung lalaki, yung kapatid niya. Pero siyempre kapatid nag-aasaran, pero minsan hindi ko na mano kasi nag-iiyak yung bata. Tapos sabi ko, huwag nga kayong mag-away, nasa ano kayo, naglalakad tayo. Sinisigawan, nagsisigaw na rin yung bata, nagsisigaw na rin ako. Nagrereklamo ako guys sa agency na ayaw ko na, parang nahirapan ako. Sabi ng agency, tiisin mo lang kasi ganyan talaga magtrabaho. So nagtingis ko na rin yun. Because after ng 1 year, nagpurgod sila sa Singapore. Nahirapan ako guys kasi wala na akong paano kaya ako mag-move na sila sa Pilipinas. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo na guys, iniwan nila ako sa Singapore. Alam mo na mga Pilipino, pag nagtatrabaho ka sa Singapore, kapwa mo Pilipino, nag-uniform ka. Nag-uniform ka magtrabaho sa bahay, mag-uniform ka palabas. Yung talagang ikaw lang yung ako lang yung nag-uniform doon kasi ang amo ko ay Pilipina. Nag-uniform talaga ako. Labas, pagala ng aso kasi may aso sila, nag-uniform ko. Sabi niya, uy, bakit ka nag-uniform? Ano yan? Uniform mo ba? Oo, uniform ko. Sabi niya, grabe namang amo mo, nag-uniform ka, pinapa-uniform. Singapore naman ito. Sabi ko, hayaan mo na, ganito talaga siguro. Di sabi ko ng gano'n. Di, hinayaan ko na lang din. Yung mga kapwa ko Pilipina, nagagalit. Sabi niya, wow, Pilipina, mayaman. Mayaman naman talaga kasi nasa Singapore sila. Pero sabi niya, iba talaga pag Pilipina, yung kapwa Pilipina ay siya pa yung nang-aapi ng kapwa mo Pilipina. So hinayaan ko lang kasi nagtatrabaho nga ako sa Singapore, nakikisama ako. Hindi ka makisama, di palayasin ka naman. So ngayon, nagpurgod sila after nag-1 year ako sa kanila. Guys, ultimo bid, wala akong bid. Umuwi sila sa Pilipinas. Dinala tanan, pati sofa, refrigerator, tanan, lahat talaga, lahat dinala. Alam mo guys, wala akong naiwan na bid. Alam mo, naghanap ako dito sa basurahan ng bed kasi nga wala akong matulugan, wala din akong unan, wala din akong kumot kasi dinala nila lahat. 5 days pa ako, 10 days pa ako sa kanila bago nila ako pinatransfer sa bago kong amo. Iyak ako ng iyak kasi wala akong matulugan. Ang lamig-lamig noong December pa eh. Tapos hindi naman ako sanay matulog sa sahig. Kahit mahirap kami ang problema kasi ibang klima naman doon sa Singapore, mainit nga pero sa loob malamig kasi nga aircon. So ang ginawa ko, sabi ng ko, wala naman akong, nang punta ko sa kapitbahay ko, pwede pahiram ng kumot. So niya, bakit? Kasi umalis yung amo ko, 5 days na sila, magmumove sila, pero ang iniwan sa akin, wala akong iniwan kahit tulugan ko. Wala talaga. Wala ding unan. Wala. Alam mo ginawa ko? Kumuha ko dun sa basurahan. Nang tulugan ko. Kumuha din ako ng unan. Tapos, sabi ko, pinagpag ko na lang kami dyan bago pa naman. Tapos, sabi ko, wala din akong wala talaga akong kumot. So pumunta ako dun sa kapitbahay ko, pwede pahiram ng ng bedsheet o kuan kasi wala talaga ako. Nanghiram ako doon. So naawa naman yung kaibigan ko na kapitbahay, binigyan ako ng tulugan tsaka unan. Sabi niya, huwag mo yung ng unan kasi hindi mo alam ang unan. Ang tulugan lang siguro okay, pinan mo na lang. So sinapinan ko, sabi niya, labahan ko na lang yung unan mo kung gusto mo. So nilabahan niya rin ang unan ko, tapos binigay sa akin. So yun na nga 10 days pa ako guys, 10 days pa, tapos nag-extend pa ng 5 days bago ako binigay sa panibago kong amo. Iniwan ako doon, wala lang ako. May pagkain naman ako, kaso lang parang iniwan pa ako kasi lilinisin ko pa yung bahay bago aalis sila, bago talagang na return over na talaga
lilinisin ko pa. Feeling ko talaga parang naano ako na naawa ko sa sarili ko na ganun, iniwan nila ako. Pero nagpasalamat na rin ako na naayos din. Then after ng 15 days, sabi niya mag-hotel daw kami. So, pag hotel namin, kasi iniwan nga ako doon, sila nag-hotel, kinuha. Tapos kinuha na nila ako after 15 days. Tapos pagka nila, kinuha nila ako dun. Natulog ako ng 1 day sa hotel. Tapos kinuha ako ng panibago kong amo kasi binigay na nga nila ako dun. Pinatransfer nila ako sa Indian na amo. Panibago kong amo ha. Ngayon, umiyak yung bata kasi nga may autism. Ayaw niya akong bitawan. Alam mo, umiyak ako, patalikod na lang kasi hindi ko naman pwedeng yung kumbaga, kasi nga panibago ng trabaho. Doon na lang ako sa Indian kong amo, doon naman ako nag-transfer. Kaya yun, doon na naman ang panibago kong new life, sacrifice. Yan lang, share ko sa inyo. Salamat po. May kasunod pa. Ay, salamat.